Amen, Lord. Tumayo po tayo lahat. Tuloy-tuloy na po tayo. Tayo tuloy na po sa pinakamalagal na bahagi ng ating pananampahan na itong hapon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. Kaya nandiyan po kayo. 1 Corinthians chapter 4. Okay, basahin ko po habang sinusundan yung verses 1 and 2. Let the man so out of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Ang pag-usapan natin ngayon, again, this is a series of preaching about stewardship. Stewardship. Okay, tayo po sa daling manalangin. Nagilang Diyos, kami po nagpupuri ng tapasalamat. Muli, sa hapon po ito, Panginoon. Salamat po sa mga divided sessions na natapos. At kami po inadaw po sa aming po mensahe na aming po marinig, tatanggapin. Kayo po hapon. Pagpalaan niyo po ito sa buhay mo, hindi po mga anak. At alam niyo po, Panginoon, na ito po'y hiningi ko po sa inyo na mensahe. Pinag-pray ko ito. At nalain ko po na buksan niyo po ang aming mga puso, ang isip, maging malawak po ang aming po pangunawa upang maunawaan po namin ang nangyayari po nangyayari sa bawat buhay po namin. Maunawaan po namin bakit po kami meron pong mga possessions, Panginoon. Meron kaming mga bagay-bagay na ini-enjoy po sa aming pong buhay. At aming pong makita, Panginoon, para saan po ito? Kanino po ang mga bagay po ito? At muli, nakikiusap po kami na maging malaya po ang banal na Espiritu sa pagkilos po sa bawat puso po namin, isip. Sabayin niyo pong kaaway, Panginoon. At pagpalain niyo pong bawat isa, kausapin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na po. Now, let's go quickly sa ating pong binasa. Magiging po na maigi, mga kapatid, bata, matanda, sino tayo, at lahat po tayo sa mga nakikinig. Alam ko po, tungkol sa Cagayan, Kilakil, ay nakikinig po kayo. At maaaring may iba po nakikinig. At alam ko po na ang mensahe ito ay hindi po mensahe ng tao. Ito po ay mensahe pa ng Diyos para po sa ating kanyang mga anak. Ano po? Amen? Now, dito po sa ating binasa, magbibigay lamang po ako sa inyo ng background tungkol po sa ating pong binasa na aklat, 1 Corinthians, ay ito po ang pinakalayunin po dito ni Paul. Ito pong aklat na isinulat niya is to identify problems in the Corinthian church. Alam niyo po, wala pong simbahan na perfect. Kikinig po tayo? There is no perfect church. I mean, wala pong perfectong Baptist church. Nakikinig? Pero naniniwala po tayo na mayroong tamang simbahan. Walang perfecto na Baptist church, walang perfecto mga kapatid na pastor, walang perfecto na mga members. Nakikinig? Walang perfecto na simbahan ni Kristo, pero naniniwala po tayo na mayroong tamang simbahan. No? Kaya dito sa ating binasa, ay marami pong problema sa simbahan po dito sa Corinto. Minsan, tinatawag po ito na carnal church. Bakit po? Sapagkat ang simbahan na ito pong lugar na ito, Corinth, was a major cosmopolitan city. Ito po ay a seaport na major trade center. Alam niyo ba na ang lugar na ito, ang simbahan ito, mga kapatid, ay sentro din po ito ng business, mga businesses. Sentro po ito. And one of the most important city in Achaia or Achaia. Ito po ay isa sa mga pinakamalagang syudad sa lugar ng Achaia. And it was also filled with idolatry. Nakikinig po tayo, kita niyo po kung saan po, saan nabubuo ng simbahan ito. Nandun po yung sentro ng idolatry at nandun po yung sentro ng mga business, parang nandun sa Global City or nandun sa Makati City. Parang gano'n. Ang gano'n din po sa atin. Nandito po tayo sa Baguio City. Ano po?
Alam niyo ba, ang siyudad ng Baguio ay sari-saring tao, meron din po dito. Kaya makita niyo po yung ating pong simbahan. Ako, kaya ko mag-preach dito ng Ilocano eh. Pero, marami dito, hindi Ilocano. May mga Panggalato, o Pangasinense, merong Ilocano, merong, sari-sari, mga kapatid. So, kaya ang preaching natin dito ay Ilocano, Tagalog, kasi para maintindihan at maunawaan ang lahat. Meron dito po Bisaya. Nandiyan si Nanay Lina, Bisaya. Yan. So, ganoon din po ang lugar na ito. Kaya, isa po sa problema ng simbahan ito ay yung pong tinatawag na worldliness. Alam niyo ba na meron pong silang problema dito na yung pagdating sa marriage life, naging problema din po nila sa simbahan ito. So, isinulat po ni Apostle Paul ang letter na ito to offer solutions doon po sa iba't ibang problema nila na mga Kristiyano po dito, and to teach the believers how to live for Christ in a corrupt society. Ang lugar na ito ay very corrupt. Nandun po yung kakaronalan, nandun po yung sabi ko sa inyo, worldliness. Kaya minsan naapektuhan po yung buhay mag-asawa ng mga members dito. Alam niyo ba na ganoon din po sa ating simbahan? Napapalibutan po tayo na tinatawag na corrupt society. Bombarded po tayo, mga kapatid, ng carnal things, worldly things sa ating pong paligid. Amen. Pero ako'y naniniwala na sapagkat meron tayong Biblia, meron pong solusyon sa bawat problema natin. May problema ang mga kabataan, may problema ang mga mag-asawa, may problema ang mga senior citizen, may problema ang bawat isa. Wala dito sa atin dito na walang problema. Pero ako'y naniniwala na bawat problema natin may solusyon ng Biblia. Pangalawa, ang simbahan pong ito ay napakalaki po yung porsyento ng mga Gentile tribe po sa simbahan ito. Mas marami po yung Gentiles, parang kagaya natin, ganito, kaysa Hudyo sa simbahan ito. So, and then Paul was established this church on his second missionary journey. Ito pong simbahan po dito sa Corinto. And then, isa po ito sa napakagandang binabalangkas o katuruan o itinuro ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano dito ay isa na po dito yung stewardship. Nakikinig po tayo? Stewardship. Mahalaga po ito. Kaya sabi ni Paul dito ano po ang ibig sabihin ng stewardship? Papakinggan niyo po. Pag sinabi natin stewardship, it means, the word steward means manager or treasurer. It means someone who protects or responsible, halimbawa pagdating sa pera or property. So pag sinabi mong steward ka, manager ka lamang. Treasurer ka. Nakikinig po kayo? Ikaw yung servant. Yung servant. Or one appointment who is appointed to supervise the provision and distribution, halimbawa sa pagkain o anumang inumin sa isang institution, na kung tatagalugin na po natin ito ay tagapangasiwa. Nakikinig po? Tagapangasiwa, tagapamahala, o tagapaglingkod. Now, ito na po. Alam niyo ba na lahat po tayo dito pag tinanggap natin si Kristo, steward tayo ni Kristo. Kaya sabi ng Biblia dito, let a man so account of us as all the ministers of Christ. So sino po tayo? Ministers po tayo ni Kristo and stewards of the mysteries of God. Na makinig kayo. Alam niyo ba na tayo mga anak ng Diyos, tayo lamang po ang nakakaunawa sa ministry. Tayo po ang nakakaunawa, yung pong preaching natin kanina umaga, tayo lamang po ang nakakaintindi sa tinatawag na Great Commission. Yung dakilang tagumpili ni Kristo, tayo lamang po ang nakakaintindi yung salitang gospel. Nakikinig tayo mga kapatid. Kaya ang sabi Biblia, ang bawat anak ng Diyos ay tayo po ay taga
tayo po'y tagapangasiwa ni Kristo sapagkat tayo po'y anak ng Diyos na, ang sabi po ng Biblia, moreover, it is required in his stewards that a man be found faithful. Nakikinig po? So, ibig sabihin, mga kapatid, katulayan ganito. Kahit nung tayo po ay unbeliever, wala naman tayong pag-aaral talaga sa mundo ito eh. Para ayaw nyo maniwala. Wala tayong pag-aaral sa mundo ito, mga kapatid. Sabi nga ng Biblia sa 1 Corinthians, 1 Timothy, punta natin sa dali. 1 Timothy chapter 6, ano sabi ng Bible dito? 1 Timothy chapter 6, sabi niya, verse number 7, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Hindi ba maliwanag niya, mga kapatid, ang sabi ng Biblia? Namulat tayo sa mundo ito, walang dala, aalis din tayo sa mundo ito, wala rin dala. Amen. Pero dapat nating maunawaan ito bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay hindi nabubuhay sa mundo ito, hindi po tayo nag-i-exist na basta na lang, mga kapatid, walang, basta lang nag-i-exist, basta lang nabubuhay, hindi po. Alam niyo ba, the fact that you receive Christ as our Lord and Savior, and now we are servants of God, and we are now stewards of the Lord Jesus Christ. At bilang steward ng Panginoon, ang sabi niya, masumpungan nawa tayo ng Diyos na tapat. Alam niyo, isipin niyo po yung isang kumpanya. Isipin niyo po yung isang institution na pag ikaw ang manager dyan, hindi ka tapat. Kung ano mangyayari sa isang institution. Mukhang hindi niyo naiintindihan yun. Di ba? Masisira, hindi lalago. Walang mangyayari. Kaya dapat, mga kapatid, ang bawat Kristiyano, ang bawat anak ng Diyos, ay tayo po ay stewards ng Diyos sa mga tuwid. Dapat masumpungan tayo ng Diyos na tayo po ay faithful. Ibig sabihin ng faithful, trustworthy, kapani-paniwala, maaasahan, mapagkakatiwalaan, trustful, tapat. Amen. Kaya ang anak ng Diyos na hindi tapat, mga kapatid, alam mo yan, ikaw ay steward ng Diyos pero hindi ka tapat. So ang sabi niya, bilang steward, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay stewards, tayo po ay manager, tayo po ay treasurer, tayo po ay responsable, mga kapatid, sa bawat bagay na nasa atin. At i-require ng Diyos na sabi niya, be found faithful. Pag sinabi natin require, it means to need, to make it necessary for someone to do something, to demand as necessary or essential. O ito yung tinatawag na warrant. Pag sinabi natin require or required, warrant. Alam niyo, pagka merong dumating sa iyo na warrant, hindi pwedeng hindi ka sumipot. Pag may warrant ka, pag sinabi natin warrant, batas ito. Nakikinig mo? A document by account that gives, halimbawa, of course, nagagaling sa police ito, the power to do something. Ibig sabihin, may gagawin ka. At kinakailangan sapagkat ito ay galing sa batas, naaayon sa batas, kinakailangan gawin mo. Namakinig kayo. Ito po'y batas po ng Diyos na ang bawat anak ng Diyos ay masumpungan ng Diyos na tayo po ay maging tapat. Bakit po tayo maging tapat? Because we are God's stewards. Katiwala po tayo ng Diyos. Yeah, that's the word. Lahat po tayo dito katiwala ng Diyos. Alam niyo, napaka-worst na hindi o maganda sa isang katiwala, mga kapatid, maging sa katiwala sa loob ng bahay, pagka meron kang magnanakaw na katiwala dyan, nakakatawa. Pero mga kapatid, ang bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, sa Biblia, katiwala po tayo ng Diyos, kaya dapat tayo po'y masumpungan ng Diyos na mga tapat. Tingnan niyo po. Dito po sa Titus chapter 1 verse number 7. Ano pong issue dito? Ang isang steward dapat blameless. Blameless. Ibig sabihin, wala kang pwedeng maituro na kasalanan o
pagkakamali or pwedeng isisi sa isang pastor kasi pastor pang pinag-usapan dito. Stewardship is no option. Stewardship is no option. The moment you got saved, sabi ko sa inyo kanina, you became a steward of God. Amen? The moment that you got saved, you became a steward of God. It means how you manage what God has given you will determine what kind of steward you become. Amen? Now, pakinggan niyo po, every people of God must learn to cultivate the fact that all of you, all of us, are and has been entrusted to you by God for His glory. Lahat po tayo dito, tayo naging anak ng Diyos, lahat tayo dito pinagkatiwalaan na po ng Diyos. Amen. At lahat po tayo dito ay merong ipinagkatiwala ang bawat isa sa atin dito. Siguro tayo po'y tumanggap kay Kristo. Amen. Kaya dapat bilang mga stewards, mga kapatid, hindi dapat tayo masubuan ng Diyos ng tinatawag na self-will. Yung katigasan ng ulo, self-indulgence. Ibig sabihin mapagpalayaw or selfish. Amen. And God forgetting. Hey, makinig tayo. We then spend and use all we have on us. In fact, mga kapatid, tinin niyo po, ito maganda dito na, huwag niyo kakalimutan. Wala naman tayong pag-aalis sa mundo dito. Amen. Ha? Pakinggan niyo naman yun. Yung hininga mo, hindi iyo yan. Amen. Yung health mo, hindi yan. Yung intelligence mo, hindi yan. Yung paningin natin, hindi atin ito. Itong katawan natin, hindi atin ito. Yung freedom natin, hindi atin ito. Yung education natin, hindi atin yan. Lahat mo yan has all been a gift of God. Lahat yan, gift ng Diyos yan, mga kapatid. Nakikinig po tayo. Amen. Hindi atin yan. Yung oras natin, hindi atin yan. Yung bawat araw, hindi atin yan. Wala tayong pag-aari sa mundo ito. Kaya gusto kong makita ninyo at tanda ninyo, ilagay nyo, iset natin sa isipan natin, sa puso natin, wala akong pag-aari sa mundo ito. Ako'y steward lamang ng Diyos. Ako'y katiwala lamang ng Diyos, mga kapatid. Pero hindi nyo ba alam na lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa atin, tayo rin po ang nakikinabang at mismo na nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy tayo, ginagamit din natin yung mga bagay-bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin pang personal. That's why we enjoy our lives every day. Pero kanina yung mga in-enjoy natin sa Diyos. Sa Diyos. Tignan niyo po ito. Psalms 24 verse number 1, the earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Very clear. Di mo ba? Ano sabi ng Diyos? Yung lupa sa Panginoon ito. Lahat ng mga bagay na natin dito sa Panginoon. Yung mundo sa Panginoon. Lahat. And they that dwell therein. Lahat ng nandito sa mundong dito. Lahat na nakatira dito. Diyos ang buong nagmamayari. Haggai chapter 2 verse number 8. The silver is mine and the gold is mine. Say the Lord of hosts. Hindi po, tinan niyo po tinan niyo ito. Anong sabi ng Diyos? Yung silver, akin. Yung ginto, akin. Makinig kayo. Sino ang nabalitaan niyo dito na gumawa ng ginto? Sige nga. Meron bang tao na may kakayanan na gumawa ng ginto? Wala. Ha? May kakayanan ang tao para maghanap ng ginto. Pero mga kapatid, walang tao na may kakayanan na gumawa ng ginto. Amen. Sapagkat ang ginto, Diyos lamang ang may kapangyarihan gumawa. Yes, sir. Amen. Bago masukuhan ng mga minero ang bawat ginto, ginto na yan. That's right. Di ba? Wala pa. Pagdating niyo po. Kaya sabi ng Diyos dito, the silver is mine. The gold is mine. Saith the Lord of hosts. Ngayon, mga kapatid,
Sige nga, makakaipon ka ba kung walang pahintulot ang Diyos? Amen. Magkakaroon ka ba ng maayos na kalusugan kung walang pahintulot ang Diyos? Sure. Amen. Magkakaroon ka ba ng katawan pag walang pahintulot ang Diyos? Magkakaroon ka ba ng buhay pag walang pahintulot ang Diyos? Amen! Nakikinig ba tayo? Magkakaroon ba tayo ng edukasyon pag walang pahintulot ang Diyos? Meron ba tayong hininga pag walang pahintulot ang Diyos? Meron ba tayong intelligence pag walang pahintulot ang Diyos? Makakakita ba tayo pag walang pahintulot ang Diyos? Lahat ng mga bagay nito, everything belongs to God. Wala tayong pag-aari sa mundong ito. Amen. We are all God's stewards. Amen. Ha? Mahirap ariin na hindi naman ikaw ang totoong nagmamayari. Amen. Hey, we must realize that we are only managers, amen, or stewards. What we possess, mga kapatid, ano ang bagay na meron sa atin, yung sasakyan natin, our automobile, yung clothing natin, yung bahay natin, yung time natin, yung katawan natin, yung buhay natin. Hey, everything belongs to God. Dapat natin maisip ito, mahirap ang kinin, mga kapatid, na hindi naman iyo ang isang bagay. 2 Corinthians chapter 5 verse number 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, amen, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Amen. Alam niyo ba, mga kapatid, hindi tayo makakatakas sa Diyos. One day during the judgment seat of Christ, ang mga believers, haharap tayo, magsusulit tayo sa hukuman ng Panginoon Hesus Kristo. Ano yung pagsusulit natin? Yung mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Alam niyo ba na lahat ng bagay sa mundong ito na maiiwan sa mundong ito, after the rapture, mga kapatid, lahat yan mawawala, lahat yan masusunog. Amen. And we will give an account of what we did for God with what we have. Kaya makita niyo, mga kapatid, ito ngayon, isa-isayin natin ito. Himay-himayin natin na maigi. So ngayon, huwag mong kakalimutan, sino po tayo bilang mga anak ng Diyos? We are stewards. At kung tayo po ay stewards, dapat tayo po ay masukuhan ng Diyos na ano? Faithful. Question, are you a faithful steward of God? Amen. Don't say amen kung hindi kayo faithful. Ha? Sige nga. Ngayon, saan po tayo stewards ng Diyos? Number 1, time. Time. Tignan niyo po dito sa ating pong Ephesians chapter 5 verse 16. Tignan niyo po, ano sabi ng Bible dito? Ephesians 5:16. Basahin natin lahat. Redeeming the time because the days are evil. Redeeming the time. Redeeming the time. Let's go to Colossians 4:5. Colossians chapter 4 verse number 5. Sabi ng Bible dito, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. So very clear, mga kapatid. Redeeming the time. Ano po ang ibig sabihin ng salita redeem? The word redeem, it means to buy back, ransom. It means to rescue from loss. Sapagkat, pakinggan niyo po na kayo, bawat oras na binibigay ng Diyos sa atin ay opportunity natin ito. Amen. Nakikinig tayo, mga kapatid. Time is a season. Time is opportunity. Nakikinig tayo. Kaya sabi ng Biblia, redeeming the time, buy back. Matutunan natin na, ibig sabihin, mga kapatid, matutunan natin na mahalagaan ng bawat oras. At ang bawat oras, mga kapatid, hindi iyo yan. Ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa iyo yan. Amen. Kaya tingnan niyo po, yung oras ng linggong ito, mga kapatid, umaga at hapon, yung oras natin dito sa pakikinig ng mga preachings, sa mga salita ng Diyos, mahalaga ito na oras na binigay ng Diyos sa atin. Alam niyo kung bakit? Upang matutunan
Sa bawat bagay, pakinggan niyo po ito. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. At panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Alam niyo, wala pong aksidente sa Diyos. Amen. Ha? Tingnan natin ito, ha? Dito po sa Ecclesiastes chapter 3, para makita po natin na maibig. Ecclesiastes chapter 3. Ecclesiastes, pagkatapos po ng sa Proverbs. Chapter 3, sabi ng Bible dito, Ecclesiastes. In chapter number 3, ganda po nito, ano sabi niya, to everything there is a season. Ano ibig sabihin niya? An appointed occasion. An appointed occasion. It means, pag sinabi natin appointed occasion ay special event or time. A particular time when something happened. Amen? Tingnan niyo po ito, ha? To everything there is a season. And a time to every purpose under heaven. Kung sa Tagalog po, sa bawat bagay ay may kapanahunan. Amen? At panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Tingnan niyo po, a time to be born. Tama? And a time to die. A time to plant and a time to plant up. That which is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to get and a time to lose. A time to give and a time to cast away. A time to run and a time to sow. And a time to keep silence and a time to speak. A time to love and a time to hate. And a time of war and a time of peace. What profit had he that worketh in that wherein he laboreth? Ay mga kapatid, tinan niyo po na may ganyan. Napakaliwanag po yung sinasabi ng Bible. Amen? Na sa bawat bagay, mga kapatid, ay may nakatalagang panahon sa bawat bagay. Tinan niyo po, nung tayo pinanganak, mga kapatid, isang beses lamang po yun. I mean physically. Amen? Isang beses lamang tayo pinanganak physically. Pero ano yung pinakamahalaga, mga kapatid, kapanganakan natin na hindi dapat natin kalimutan? Kapanganakan natin spiritually. Amen? Ngayon, hindi na natin pwedeng ibalik-balik ito mga bagay na ito, mga kapatid. Kaya mahalaga yung oras, mahalaga yung panahon. Ngayon nandito pa tayo, may oras pa tayo, may time pa tayo. Meron pang oras na binibigyan ng Diyos para ikaw ay maglingkod sa Diyos. Anong sabi ng Diyos? Hey, redeeming the time. Ito yung panahon, hindi pa bumabalik si Kristo. Wala pa yung trumpet sound. Wala pang hindi pa nag-rapture. Ibig sabihin, ang bawat anak ng Diyos ay ito'y may panahon pa para tayo po'y maglingkod na dapat sa Diyos. Amen? Kapatid, huwag yung papaliwalain yung oras ninyo. Huwag yung sasabihin na, oy, maglilingkod ako sa Panginoon pag ako'y tapos na sa pag-aaral. Masasabi mo ba na pag natapos ka mag-aaral ay makakapaglingkod ka sa Diyos? Narinig niyo po yung sinabi ko? Ulitin natin. Kung ang plano mo na maglingkod sa Panginoon, mga kapatid, ay pagkatapos ka mag-aaral, nasisigurado mo ba? Ha? Na ikaw ay matatapos sa pag-aaral mo? Pangalawa, meron ka bang 100% na assurance na pagkatapos mo mag-aaral, totoo kang maglilingkod sa Panginoon? Hey, makinig tayo. Kung hindi tayo nakapaglingkod ngayon, kapatid, ngayong oras na to, ngayong time na to, hindi rin tayo makapaglingkod bukas. Kailan yung tamang panahon at decision na mag-decision tayo, gagawa tayo ng decision
Nakikinig tayo? Sigurado mo ba na bukas buhay ka pa? Ha? Sigurado mo ba na bukas makakalakad ka pa? Ha? Alam niyo, sabi ko sa inyo paulit-ulit, sino po ang mag-aakala na magkakaganyan sa buhay pa? Napakalakas na babae, napakaliksing babae, napakasipag na babae. Ha? Pero mga kapatid, dumating sa punto nagkaganyan ang kanyang katawang pisikal. Nakikinig ba kayo? Amen. Kaya mahalaga mga kapatid, habang may time ka pa, maglingkod ka na sa Diyos. Tingnan niyo po ito, magandang parabol ito upang makita natin kung gaano kahalaga at makita po ninyo kung gaano kahalaga yung oras natin ngayon. Tingnan niyo ito. Let's go to Luke chapter 12. Luke chapter 12. Ito po yung isang parabola na ginamit ni Kristo. As sabi ng Biblia dito, verse number 13, and one of the company said unto him, Master, I speak to my brother that he divide the inheritance with me. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness, pagiging sakim. For a man's own life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Ito na. Verse number 16. Ito maganda. And he speak a parable unto them. Ito yung gusto kong ibigay sa inyo ngayon. Saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. Sino itong tao ito? Rich man. Yaman. And he brought forth with himself, saying, What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Sabi niya, anong gagawin ko ngayon? Saan ko ilalagay? Saan ko gagamitin yung aking mga ari-arian? And he said, This will I do. I will pour down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Sabi niya, babaguhin ko itong lalagyan ng aking mga ari-arian. At gagawa ko ng mas malaki dito, sapagkat hindi magkasya na yung aking ilalagay. At ang sabi niya, and I will say to my soul, Soul, thou hast much goods, laid up for many years. Akalain mo yan mga kapatid? At ang sabi niya, Take thine ease, eat, drink, and be merry. Sabi niya sa kanyang sarili, alam mo, sobrang dami na yung aking pagkain. Sobrang dami yung aking pera. Very rich. Sabi niya, kahit ilang taon, hindi ako mauubusan. Kaya gagawin ko, sabi niya, magpapahinga ako, kakain ako, iinom ako, at magpapakasaya ako sa buhay ko. Di ba? Makinig kayo. Ang taong walang iniisip kundi sarili, mangmangyan. Mangmang, yan sabi ng Bible. Sabi niya, kakain ako, iinom ako, magpapakasaya ako, magpapahinga ako. Yun ang gagawin ko sa aking sarili. Anong napansin natin dito? Hindi naglilingkod sa Diyos. Walang ginagawa sa Diyos. Akalain mo yan mga kapatid, binigyan siya ng kanyang kakainin, binigyan siya mga kapatid ng kanyang iinumin, binigyan siya ng pagkakataon na magbuhay, binigyan siya ng pagkakataon na magsaya, sumaya. Pero saan niya ginamit itong mga bagay nito? Yung kanyang kakainin, yung kanyang iinumin, yung kanyang kayamanan mga kapatid, yung kanyang buhay. Saan niya ginamit? Ginamit ba niya doon sa nagbigay sa kanya? O ginamit niya pansarili? Pansarili. Amen. Kapatid, wala tayong karapatan na gamitin pansarili at meron sa atin because we are all stewards of God. Manager lang tayo, treasurer lang tayo,
sa kanyang sarili. Narinig niya. Narinig ng Diyos. Hey, wala tayong plano na hindi alam ng Diyos. Wala kang sinasabi sa sarili mo na hindi alam ng Diyos. Wala tayong goal, wala tayong plan, wala tayong mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi alam ng Diyos. Our God is all-knowing. Amen. Ay narinig ng Diyos. Sabi ng Diyos, ano plano mo? Ha? Magpapakasaya ka? Kakain ka? Magpapahinga ka? At magpapakasaya ka mag-isa mo? Yung bang plano mo? Narinig po ng Diyos. Alam mo, nagsalita ngayon ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? But God said unto him. Ha? Anong sabi ng Diyos sa kanya? Thou fool! Hey, mangmang! Anong ibig sabihin ng mangmang? Makasarili. Sinasarili mo yung hindi iyon. Yung hindi iyon. Yun ang mangmang. Akalain mo may pagkain siya, pero pansarili. Akalain mo magpapahinga siya, pansarili. Akalain mo mga kapatid, may iinimin siya, pansarili. Akalain mo na nagpapahinga siya, mamaya, lahat ng ginagawa niya, it's all about pansarili. Narinig ng Diyos. Sabi niya, teka mo na. Katiwala lang kita. Bakit kinagalit mo ngayon yung pansarili? Kaya sabi ng Diyos, tinan niyo thou fool, this night, thy soul shall be required of thee. Sabi ng Diyos sa kanya, mangmang na talaga. Ngayon din gabi, kukunin ko na ang buhay mo. Ha? Alam mo, ganda ng kasunod ng talatang ito. Ano sabi niya? Then, who shall those things be which thou hast provided? Galing naman. Sabi ng Diyos, mangmang, tingnan mo na. Puro ka pansarili. Iniisip mo sarili mo. Laging pansarili. Sabi ng Diyos, mangmang, hindi mo alam na pinagkatiwalaan lamang kita. Kaya ngayon, sabi ng Diyos, sapagkat hindi ka mapagkatiwalaan, kukunin ko na ang inyong kaluluwa. Tama, magiging ba tayo? Ang tanong ng Diyos, kanino ngayon yung napundar mo? Alam niyo na masakit ito na, pagkatapos na mag-invest na napakalaki, pagkalahat, binuhos mo na lahat, pagkatapos, kung kailan tapos pa tayo. Ha? Kaya sabi ng Diyos, so is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Ha? Tinan niyo po mga kapatid, kailan ka maglilingkod sa Panginoon? Pag 50 years old ka na. Kailan ka maglilingkod sa Panginoon pagka may tapos ka sa college, tapos ka sa high school, tapos ka sa gusto mong tapusin? Hindi. Ang tamang pagkakataon na gumawa tayo ng desisyon para maglingkod sa Panginoon. Ngayon na. Amen. Time is running out. Kagabi, nagbibigay kami din. Mahal na tatawa sila, pero mahal na yun. Sabi ko nga, kanina, ang bilis ng panahon, 19 years na kami ni Sheila. 19 years na kami. Last Friday, 19 years na kami. Ang bilis. Pero sa aming 19 years sa Panginoon, at least, ginugol namin lahat sa Panginoon ito. Ngayon, nakikita ko na si Misha, nagsusundin na. Lahat sila may ministry, si Shari at ministry niya, tagabigay ng microphone. Kaya lahat ng binibigay niya, nayawa ng microphone, sira ko. Sira. Kaya nakita niyo yung ating simbahan, binibigyan natin lahat ng edad na pagkakataon na maglingkod sa Panginoon. Kita niyo, meron tayong kids choir. Para bata pa lamang, mga kapatid, naglilingkod na sa Panginoon. Pag wala na sa kids choir, mga kapatid, pupunta naman sa junior choir. Eh, sa
Nasa na si ano kanina? 10, tama. Oh, sabi ko 3 years lang. Nasa junior choir na siya. Ay, nasa adult choir na siya. O 4 years. 14 na siya. After 4 years, mga kapatid, 14 na siya. Nakita nyo, binibigyan natin lahat ng pagkakataon ng miyembro ng ating pamilya para maglingkod sa Panginoon. Kaya dapat mula doon sa pinakabata ng miyembro ng ating pamilya, doon sa bata, kids, junior, tapos adult, dapat lahat may ministry. Ay makita nyo mga kapatid, iyan si Will pa. Ngayon hindi na siya makalakad. Pero hindi na sayang yung panahon na ginugol ng Will pa, hindi na sayang yung time niya. Kasi nakakalakad pa mga kapatid, doon siya'y malakas pa. Pag-graduate ng high school, hindi pa yan nakapag-graduate ng high school, pumunta na po sa Bible College si Will pa. Nasubukan natin ng ministry ni Brandon sa mga eskwelahan, mga kapatid, at nasubukan ng Panginoon, nag-full-time siya, nag-aral sa Bible College, nag-full-time siya, kapatid, at naglingkod sa Panginoon. Binigyan niya ng importansya yung oras niya. Ngayon dumating sa punto na ganyan na siya, hindi na siya makalakad. At least mga kapatid, hindi na sayang yung panahon na ginugol niya sa Panginoon. Kayo mga bata, hanggang sa mga juniors, hanggang sa ating mga magulang, don't waste your time. Don't waste your time. Huwag natin i-waste, huwag natin sayangin yung oras natin. Sapagkat ang oras, bawat oras ay bigay ng Diyos yan, and we are all students of God. Tayo po'y pinagkatiwalaan ng Diyos ng 24 hours a day. And how many hours, mga kapatid, ang ginugugol natin within that 24 hours? Para sa Panginoon! Bigyan mo kayo ng assignment. Pag-aralan niyo po ito. We have 24 hours a day. Ilang oras ang tulog? Computin niyo po ito. Ha? Computin mo ilang oras ka matulog. Ilang oras kang kumain, pagluto. Ilang oras kang kumain. Ilang oras kang maligo. Di ba, alam mo yung mga dalaga? Grabe. Ilang oras ka pagkatapos mong maligo. Ilang oras ka sa salamin. Palagi ito, mas marami kayong oras sa salamin kaysa paligo. Baliktad. Mas marami dapat oras kaysa paligo sa pagpuspusin ng mga libang. Kasi pag nasa salamin ka na, hindi mo na makikita, hindi mo na mapupuspos yung libang. Pero ang ginagawa nyo, hindi kinupuspos yung libang. Bakit? Tinatapak nila ng mga make-ups. Di ba? O, kumpitin niyo po lahat yan. Mula sa pagtulog, paggising, paghahanda, pagluluto, pagligo, pagharap sa salamin, paglalaba, lahat, kumpitin niyo po. And then, makukumpit ninyo, ilang oras na naman po matitira para sa Diyos. So, kayo mag-compute kasi iba-iba yung activities natin. Ha? O ilang oras ka sa trabaho? 8 hours a day. Kaya sabi ko sa inyo yung trabaho nyo, huwag nyo gawin rason yan. Doon pa lang sa trabaho, mag-Bible study ka na doon. Doon pa lang sa trabaho, mag-soloing ka na doon. Doon pa lang sa trabaho, mag-disciple ka na doon. Saan ka man na doon? Bakit? Sapagat ang oras mahalaga. Alam niyo, si Brother Chris, bago namatay, katatapos mag-Bible study. Ako'y naniniwala na wala ang sayang kay Brother Chris. At may mga sayang man na oras ni Brother Chris, yung mga inaagaw, Sister Vicky. No, hindi. Kaya mga kapatid, huwag tayo magsayaw ng Panginoon. Amen? Iba-iba yung activities natin, iba-iba yung uri ng ating trabaho, pero para parehas, we have 24 hours a day. Pero ilan ang ginubukol natin ng oras para sa Diyos? Stewards lang tayo ng Diyos. Okay, tapos ako tayo. Huwag po tayo magmukhang mangmang katulad ng rich school na ito. Diba? Huwag tayo magmukhang mangmang. Ang sabi niya,
yung nagpapahalaga na sa kanyang sarili, nag-iipon ng kanyang sarili, is rich toward God. Okay po. Alam mo, magandang pagyamanin natin Diyos sa buhay. Maglingkod tayo sa Panginoon. Alam mo, pag naglilingkod tayo sa Diyos, ibig sabihin, nag-iimpok tayo doon sa langit. Nag-iipon tayo sa langit. Nag-i-invest tayo sa langit. At doon ang pinakamagandang ipunan ng ating kaimahan. Amen. No? So, isa pa lang ito. We are stewards of time. Ha? Na gaano karami ang time natin sa Diyos. Kaya ngayon, magpasya tayo ngayon, mawala ng desisyon ngayon. Panginoon, sisimulan ko, nagagawa ko ng schedule ko, kukumputin ko yung pang sa akin, at gusto kong malaman kung ilan talagang natitira para sa iyo. Makinig, hindi po tira-tira ang bigay natin sa Diyos. Amen. Verse 0. Sapagat ang Diyos kaya naman hindi tayo binibigyan ng tira-tira. Ang binibigay sa atin ng Diyos, hindi tira-tira, kundi laging new, fresh. Kumpleto, buo, hindi tira-tira. God gave us 24 hours a day. Walang kulang yun, walang bawas yun. Pero paano natin ginagamit yun? Tumayo po tayo. Let's come to God this afternoon. Kuha tayo ng decision. Tanda niyo po, we are all stewards of God. And now we are stewards of God. Number 1, sa oras. Ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng oras sapagkat katiwala tayo ng Diyos. Pero paano natin binibigay yung oras na pinagkakatiwala ng Diyos sa atin? God gave us 1 day, 7 days a week, 24 hours a day. God gave us 365 a day sa year. Pero tayo po ba ay mapagkakatiwalaan sa oras na binibigay ng Diyos sa atin? Ang oras po ay hindi atin yan. Hindi po atin yung oras. Diyos po ang may hawak ng oras. Binibigyan po tayo ng pagkakataon, oras, oportunidad na napakarami. Pero hindi naman tayo mapagkatiwalaan. Kaya ngayon, gumawa tayo ng desisyon, mga kapatid, huwag niyo pong palalagpasin ang mensahe ito. Stewards po tayo ng tayo. Kaya ito po yung oras, amang pagkakataon na gumawa tayo ng desisyon. Panginoon, ayaw kong sayangin yung oras ko. Ayaw kong sayangin yung time ko. Redeeming the time because the days are evil. Isang araw magbabago ang lakas natin. Isang araw magbabago ang panahon. Lahat ng babago sa mundo ito. Kaya habang may opportunity, habang may time tayo binibigyan ng Diyos, at habang nagbibigay pa ang Diyos ng time, let's take advantage of it. Lagi ng Diyos, kumapagpala at magpangyarihan po sa lahat. O Diyos, salamat po sa iyong paalala sa amin. Marami po sa amin, parang kami nagwawandering, nagpaikot-ikot lang kami, Panginoon, sa mundo ito. Doing nothing, O God. Pero, ngayon po, kami nakapakinig, narinig po namin ng oras po na. That's why we need to learn to redeem the time. Sabi niyo, Panginoon, redeeming the time because the days are evil. Ngayon malakas kami, hindi namin alam bukas. Eh habang malakas po kami, habang may time kami, mula sa inyo, habang may oras kami, dapat matutunan namin samantalahin itong oras na ito na makapaglingkod po sa inyo. Sapagkat isang araw magsusulit po kami sa lahat. Sapagkat kami po inyong stewards, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope may natutunan tayo. Amen. Alright, back to your seats, please.